Halos buong umaga kami nag-eempake dahil ihahatid namin si Mark sa kanyang dorm. Umaga pa lang pero matindi na ang sikat ng araw. Tumatagaktak ng pawis ko dahil sa walang tigil sa pag-aayos ng mga gamit nito. Punong-puno na ang sasakyan, pati na rin ang upuan sa gitna. Bumalik pa si Mark sa loob para kunin ang natitira pa niyang gamit. Narinig kong paglabas niya ng bahay at dala-dala niya ang ilan pang malalaking kahon. Oh, saan mo naman ilagay yan? Dapat sinama mo na lang yan dun sa mga nauna mong gamit. Paninitan ng daddy niya. Hindi ko po alam kung saan ko ilalagay, dad. Ayoko lang isabay dun sa nauna. Baka masira. Baka pwede nating iayos yung gamit sa gitna at harapan. Sinilip ko ang likod ng kotse. Sa tingin ko, malabo yun, anak. Napatingin si Mark sa harap. Pwede natin ilagay yan sa harapan katabi ni Daddy Mi. Sigurado ka, iho? Kung ganon, saan naman uupo ang mami mo? Nakita ko na desidido siyang makahanap ng solusyon. Alam ko na. Sagot ni Mark. Binuksan niya ang pinto sa harapan at inilagay ang kahon sa loob. Kinuha pa niya ang ilang kahon na maliliit sa likod at inilagay sa harap para hindi mahulog ang gamit sa gitna. Nagkaroon ng espasyo sa likod at pumasok siya sa loob sabay upo. Ayan, laki pa ng bakante. Dito po kayo maupo sa tabi ko, Mi. Sinubukan ko naman maupo sa tabi ng anak ko. Nakakaupo naman ako ng maayos, pero hindi naman namin maisara ang pintuan. Anak, dapat siguro iwan muna natin yan tapos hatid na lang natin next week. Hindi pwede, Mi. Mabilis na tugon nito habang papalabas ako ng kotse. Pag-isipan mo yan, iho. Dalian mo at mainit dito. Sige po. Lumingon sa akin si Mark. Kakandungin na lang kita, Mi. Mark, halos 4 na oras ang biyahe natin. Wika ng daddy niya. Alam ko po yun, pero hindi naman masyado mabigat si Mami. Ano, Mi? Okay lang ba nakalungin kita? Ha? Sige, papakalong na ako sa'yo. Pero pag nangalay na ako, gusto ko huminto muna tayo, ha? Pumayag naman ang asawa ko. Oh, tara. Magsiligo na kayo nang makaalis tayo bago mananghali. Hindi inabot ng matagal ang pagligo ko dahil alam kong kakalungin ako ng aking anak. Naisip kong magsuot ng komportable. Masyadong masikip ang pantalon ko at mainit din kung iyon ang isusuot ko. Tinignan ko pang mga damit sa kwarto at matapos isa-isahin, nakahanap ako ng isang duster na binili ko pa nung Pasko. Hanggang kalahati lang ng aking hita iyon at walang manggas. Sinubukan kong sukatin pero labas naman ang bra ko. Kaya minabuti ko na tanggalin na lang yon para mas presko. Lalo pa, mainit at mahaba ang biyahe. Huli ko nang sinuot ang aking antis. Tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon. Kahit may anak na akong 18, maganda pa rin ang katawan ko. Alam kong gustong-gusto ng asawa kong itsura ko dahil lagi siyang umi-score sa akin ng 5 beses sa isang linggo. Nakatitig pa rin ako sa aking sarili nang marinig ko ang busina ng kotse. Mabilis akong tumakbo pababa at naglock ng pinto bago tuluyang pumunta sa kotse. Nakaupo na si Mark. Kumandong na ko sa kanya at sabay sara ng pintuan. Doon ko lang napansin na halos hindi natatakpan ng damit ko ang aking hita. Habang si Mark naman ay nagsuot ng maluwag na salawal at puting polo. Preskong-preskong pakiramdam sa suot ko dahil maikli lang ito. Sa pagkakataon na iyon
ay magkadikit ang mga hita namin ni Mark. "Kumusta ka na dyan, iho?" Simple kong tanong sa kanya. "Okay lang ako, Mi. Sobrang gaan mo nga eh." Nilingon ko naman ang aking asawa. "Ayos ka lang ba dyan?" "Oo naman." Sagot niya na halos ulo lang niya ang kita ko. "Kita mo ba ako?" Biro ko sa kanya sabay tawa. "Ulo mo lang, dear. Eh ikaw, komportable ka ba dyan?" "Oo, walang problema." Pinabuksan kong radyo ng kotse. Habang nakikinig ako sa tugtog, ay biglang may naramdaman akong matigas. Inayos ko ang upo ko pero hindi pa rin iyon nawala. Napansin ko na biglang nanahimik si Mark. Wala naman yung kanina nung naupo ako. Doon pumasok sa isip ko kung ano ang nararamdaman ko. Nagagalit ang sundalo ng anak ko. Hindi ko lubos maisip na magwawala ang sundalo niya habang nakakalong ako sa kanya. Ramdam ko na mas lumalaki pa iyon. Diyos ko, gaano kaya kalaki ito? Tanong ko sa sarili ko. Napaisip ako kung ano kayang tumatakbo sa isip ni Mark ngayon. Talagay ba niya hindi ko nararamdaman iyo sa pagitan ng pangupo ko? Napatingin ako sa aking hita at napansin ko na mas tumataas pa ang damit ko. Halos kita na ngayon ang antis ko. Napansin ko na nakakapit na si Mark sa magkabilang gilid ng upuan. Napaisip tuloy ako kung nakikita ba niya kung gaano kataas ang aking damit. Napagtanto ko na okay lang sa akin kahit tumaas pa ang damit ko. Na-excite kasi ako na kaya ko pala galitin ang sundalo ng anak ko. 1 oras pa lang kami sa daan at may mahigit 3 oras pang natitira. Alam ko, hindi pansin ng asawa ko kung gaano nakataas ang damit ko dahil kung pansin niya ay kanina pa siya nakatitig sa hita ko. Halos tinatakpan na ng mga kahon ang lahat. Naramdaman kong kumilos si Mark. Sa ginawa niya, naramdaman ko ang kanyang katigasan sa likuran. Isang parte ng isip ko ang umasa na may gagawin siya. "Ayos ka lang ba dyan, iho?" Tanong ko sa kanya. "Okay lang ako, Mi. Ikaw, okay lang bang pakiramdam mo?" "Gusto ko ang nararamdaman ko, iho." Sagot ko sa kanya. "Napapagod na ba ang braso mo?" "Oo, medyo hindi komportable." "Eto, subukan mo kung mas okay ang ganito." Sabay hawak sa kanya mga kamay at iniligay ko iyon sa ibabaw ng aking hita. "Mas okay na ba ngayon?" "Opo, mas mabuti na ngayon." Tumingin ako sa baba nang ilagay ko ang kanyang kamay sa aking hita. Tinatong ko ang kanyang palad dito. Ang kanyang hinlalaki naman ay nakapatong sa pagitan ng aking mga hita na malapit sa antis ko. Lalo akong natuwa sa nakita. Sana nga lang ay igalaw niya ang kanyang kamay at himurin ang aking longga. Ngunit alam kong hindi niya magagawa iyon. Habang nararamdaman ko ang mga kamay niya sa hita ko, ay mas lalo kong inasam na haplusin niya ang katambukan ko. Tinatong ko ang kamay ko sa mga kamay niya. Napalingon ako sa aking asawa na abala pa rin ito sa pagmamaneho. Kaya naman, hinaplos-haplos ko ang kamay ni Mark. Pero sa bawat hagod ko, ay unti-unti ko naman itinataas ang kanyang mga kamay sa aking hita. Hinahayaan lang naman ng anak ko ang aking ginagawa. Ngayon ay nakapatong na sa aking maikling duster ang kalahati ng palad ni Mark, habang nasa hita ko pa rin ang kanyang mga daliri. Hinangat ko ng kaunti ang aking sarili para itaas ng kaunti ang aking duster. Sumabay ang kamay niya sa aking palda. Pagtingin ko sa baba
ay banaag ko ng aking antis. 1 pulgada na lang at mahahawakan na iyon ng kanyang mga daliri. Kinuha ko ang kanyang kanang kamay at pinatong yon sa ibabaw ng aking antis. Pero hinayaan lamang niya doon ang kamay nito. Pinaghiwalay ko pa ng kaunti ang aking hita at tuluyang napadpad ang kamay niya sa aking pagitan. Agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Kasabay nun ay akin iyong idinhiin sa aking katambukan. Ramdam ko na unti-unti nang namamasa ang aking lagusan. Pero nakukulangan pa rin ako. Nakapatong lang ang kamay ni Mark sa kaumbukan ko, ni hindi man lang niya ginagalaw ang kanyang mga daliri. Sa tingin ko ay natatakot siya, kaya naman ako na lang ang gagawa ng paraan. Muli kong hinawakan ang kanyang kamay at pinatong iyon sa ibabaw ng aking antis. Nang naramdaman ko na ang kanyang daliri sa ibabaw ng aking antis, ay diniin ko ang kanyang kamay sa aking katawan at dahan-dahan kong isiningit ang kanyang mga daliri sa loob ng aking antis. Binaba ko ng tuluyan ang kanyang mga kamay hanggang naramdaman kong halos nasa bukanan na ng aking lagusan ang kanyang mga daliri. Hinatak ko pababa ang kamay niya, pero masikip ng aking antis para makapasok pa ng husto ang kamay naming dalawa. Hanggang naramdaman ko na ginagalaw na niya ang kanyang kamay sa loob. Nilabas ko ng kamay ko habang abala ang daliri ni Mark sa paghahanap ng pasukan sa aking lagusan. Hindi na tinanggal pa ni Mark ang kamay niya, kaya naman inangat ko uli ng kaunti ang aking sarili at mabilis na binabang aking antis hanggang tuhod. Pagkababa pa lang ng antis ko ay nadama ko kaagad ang mga daliri ng anak ko na unti-unting dumadaos-dos papasok sa aking lagusan. Hindi ko mapaghiwalay ng maigi ang hita ko dahil sa antis ko. Bago pa ako muling makatayo, ay binabana ni Mark ang aking antis hanggang sa paanan ko. Nadagli ko naman pinulot at tinabi. Malaya ko nang napaghiwalay ang aking mga hita at yun lang pala ang hinihintay ni Mark. At hindi na ito nagdalawang isip pa na isilid ang dalawa niyang daliri sa aking lungga. Napaungol ako ng hindi oras sa biglang pagpasok ni Mark. "Oh, ayos ka lang ba dyan?" Tanong ng asawa ko. "Okay lang ako, Han. Akala ko talaga mahirapan ako sa plano natin. Pero ngayon, mabuti na rin ang ganito at nang wala na tayong ihatid pa doon." Abala ako sa pakikipag-usap sa asawa ko, habang abala naman ang anak namin sa pag-urong sulong ng kanyang daliri sa namamasako ng lagusan. Malayo pa bago tayo huminto para makapagpahinga. Tsaka na tayo humintuhan. Gusto ko munang makalayo tayo ng kaunti. Ikaw, iho, kaya mo pa ba? Malayo pa raw tayo, sabi ng daddy mo. Walang problema, Mi. Akong bahala, kayang-kaya yan. Mabuti naman kung kaya mo, mas okay sa akin yan. Okay din sa'yo yun, Han? Oo naman, gusto kong tuloy-tuloy ang biyahe natin. Mabilis niyang sagot. Nilingon ko naman si Mark. Ako nga rin ayaw kong tumigil. Sabay ngisi. Mark, tanong ng asawa ko. Musta ka naman dyan? Sabihin mo lang kapag nangangalay ka na at hihinto muna tayo. Walang problema, Dad. Madalas naman gumalaw si Mami kaya hindi nakakangawit. Tsaka minsan-minsan tumatayo siya para makapagpahingang hita ko kahit kaunti lang. Ramdam kong lalong lumalalim ang daliri ni Mark sa akin habang kausap nito ang kanyang ama. Napakagat-labi pa ako para mapigilan lang ang pag-ungol. Diniin ko pang aking kamay sa kanya para lalong bumaon ang daliri niya sa akin.
Nakuha naman niya ang gusto kong mangyari at lalo pa niyang nilaliman ng kanyang daliri habang ako naman ay umiindayog na. Muli akong lumingon sa asawa ko. Mabuti na lang at nakaharang ang malaking kahon ni Mark sa pagitan namin. Kung makikita lang niya na nasa loob ng aking lagusan ang daliri ni Mark, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Unti-unti ko nang nararamdaman na malapit na akong magpabuga, pero bigla na lang hinila ni Mark ang kanyang daliri. Tatanungin ko sana siya kung bakit siya tumigil nang sinimulan na niyang baklasin ang butones ng aking damit. Isa-isa niyang binaklas ang butones nito kaya lalong nanigas ang korona ko. Nang mabaklas niya ang huling butones, ay agad niyang binaklas ang aking damit. Wala akong kasaplo-saplot sa harapan niya, kaya naman libreng-libre si Mark sa kahit anong nais niyang gawin sa akin. Hinagod ng kanyang mga kamay ang aking katawan. Hinaplos-haplos na rin niya ang aking magkabilang puno. Lalo akong lumiyad para mas malaya siyang malaro ang aking dibdib. Inangat ko uli ang aking sarili at itinaas ko ng kaunti ang aking damit. Napangiti na lang ang aking anak sa nakikita nito. Binaba niya ang kanyang kamay upang buksan ang zipper ng kanyang salawal. Muli akong umangat para tuluyan niyang maibaba ang zipper nito. Naramdaman ko na ang kanyang katigasan sa aking pangupo, kaya naman umangat pa ako ng kaunti. Ayos lang ba kayo dyan? Tanong ng asawa ko. Nangangawit na ba kayo? Gusto niyo bang huminto muna tayo? Habang binababa ni Mark ang kanyang panloob, nararamdaman kong kumakawala ang kanyang alaga. Napaupo ako sa kanya at nadama ko ang kanyang sandata sa aking pangupo. Okay lang kami, Han. Inaayos ko lang ang pwesto ko para mas maging komportable. Ikaw, Mark, nangangawit ka na ba? Anong gusto mong gawin ko para naman hindi ka mangalay? Hinawakan ako ni Mark sa magkabilang bugnit. Mami, pwede umangat ka pa ng konti para maayos ang upo natin. Napangiti ako sa sinabi ni Mark. Itinaas ko ang bugnit ko ng husto. Naramdaman ko ang isa niyang kamay sa aking bewang. Alam ko ang nais niyang mangyari, kaya dahan-dahan kong binaba ang aking sarili sa kanya. Ramdam ko ang pagtatagpo ng aking gitna at ang ulo ng kanyang sundalo. Binaba ko pa ang aking sarili at tuluyang lumusong ang kahabaan ng aking anak sa aking basang-basang lagusan. Damang-dama ko ang pagbanat ng aking lagusan. Hindi ko napigilan ang aking sarili at napaungol ako. Napatingin ang asawa ko sa amin. Sigurado ba kayo na ayaw niyong huminto muna? Tuluyan ko nang binabang aking sarili sa kahabaan ni Mark hanggang naipasok ko na lahat iyon sa aking kuweba. Hindi, huwag ka nang tumigil. Gusto kong ituloy mo na lang yan, okay? Walang problema sa akin kahit tuloy-tuloy tayo. Ikaw, iho, kaya mo bang ganito tayo sa loob ng kalahating oras? Siyempre naman, Mami. Nung kumalong ka sa akin, inayos ko ang posisyon ko para wala ng problema. Teka lang, aangat ko lang ng kaunti ang pangupo ko. Nangangalay na eh. Aangat din ba ako kasabay mo? Wag na, Mami, maupo ka na lang dyan at ako na lang ang aangat. Pagkasabi nun, ay inangat na ni Mark ang kanyang bugnit. Sabay pakawala ng isang malakas na kanyod. Kaya lalo pang lumalim ang kanyang sundalo sa pagkakabaon sa aking lagusan. Muntik akong magpabuga ng mga oras na iyon. Okay ka na? Ako naman ang aayos ng pwesto, ha? Hinambot ko ng aking pangupo, kaya naman
Damang-dama ko ang paggalaw ng kanyang galit na sundalo sa aking kaloob-looban. Napatingin ako sa aking mister habang nakasampa ako sa sundalo ng aming anak. Patuloy lang si Mark sa pagkanyod ng kanyang sundalo sa aking lagusan. Sa palagay mo, Han, kailan natin mabibisita si Mark? Sa dami ng trabaho ngayon sa shop, mahihirapan akong makaalis. Hindi naman kalayuan ng biyahe. Kung gusto mo, bisitahin mo siya kahit hindi ako kasama. Ganun ba? Pero wag kang magtatampo kung madalas akong pupunta doon, ha. Alam mo naman mahilig akong lumabas, kaya sa halip na magpunta sa mall, itong anak na lang natin ang pupuntahan ko. Okay lang ba yun, iho? Hayaan mo, mami. Pag bumisita ka, ako na lang ang maglalabas sa'yo. Kahit ilang beses mo pang gustong lumabas, sabihin mo lang. Mas madami, mas magugustuhan ko. Nang matapos niyang sabihin niyon, isang malakas na kanyod ang tinakawalan niya. Malapit na ba tayong lumabas? Tanong niya. Malapit na anak. Muli akong kumembot sa ibabaw niya. Tanging bugnit ko lang ang aking ginagalaw, habang ang ulo ko ay nakatitig lang sa labas para hindi kami mahalata ng aking asawa. Naramdaman kong magpapabuga na ako. Kinuha ko ang kamay ni Mark at pinatong iyon sa aking mga puno. Sobrang tindi ng sensasyon nang dumampi ang mga kamay ng aking anak sa aking puno, habang ang kanyang sundalo ay pabalik-balik na sa aking lagusan. Ramdam na ramdam ko ang pagragasa ng aking likido sa aking hiyas. Napasandal ako kay Mark sa pagod, pero hindi pa siya tapos sa akin. Lalong bumilis ang pagkanyod niya sa aking lagusan at naninigas na ang kanyang mga binti. Damang-dama ko ang bawat pagsirit ng kanyang likido sa loob ng aking lungga. Palagay ko ay napuno niya ito ng husto. Nanatili ako sa aking posisyon hanggang tumigil na sa pagbuga ang kanyang sundalo. Pareho kaming pagod na pagod sa mga oras na iyon. Gutom na ba kayo? May malapit na makakainan doon. Sige, Dad. Kanina ko pa gustong kumain. Sabi ni Mark. Nakangisi pa siya sa akin. Ikaw, Mami, ano gusto mong kainin? Punong-puno pang pakiramdam ko eh. Busog pa siguro ako, pero pwede akong magmerienda kahit hotdog lang, okay na. Yumuko ako upang pulutin ang aking antis na nasa lapag. Sa pagyuko ko, naramdaman ko ang paglabas ng sundalo ni Mark sa akin. Isinuot ko ang aking antis, pero bago ko yung tuluyang maitaas, ay biglang pinasok ni Mark ang kanyang daliri sa aking lungga. Kunwari sinaway ko siya, sabay ngiti sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang daliri sa aking hiyas at tuluyan ko nang itinaas ang aking antis. Inayos ko ng aking pangitaas na damit habang pinasok na ni Mark ang kanyang sundalo sa kanyang salawal. Pagkatapos ba nating kumain? Gaano pa katagal bago tayo makarating doon? Tanong ko sa aking mister. Mga 2 oras pa niyan. Kaya niyo pa bang dalawa na magtiis ng 2 oras? Okay lang naman sa akin yun. Balik ko sa kanya. Kung kakayanin ni Mark, pwedeng-pwede akong kumandong ulit sa kanya ng 2 oras. Ikaw, iho, ayos lang ba nakalungin mo ulit ako ng 2 oras? Mabilis lang lumipas yung 2 oras kanina, kaya palagay ko, mas mabilis lilipas yung susunod na 2 oras. Akala ko sa ngayon, may magrereklamo ng isa sa inyo. Wala akong reklamuhan. Ikaw, iho. Alam niyo naman po na hindi ako nagrereklamo kahit mas matagal pa ang biyahe. Salamat, iho. Hayaan mo, sisiguraduhin kong magiging masaya ang susunod na 2 oras para sa'yo. Diyan na lang tayo sa Jollibee.
Yaya ko sa aking mag-ama na agad naman tumango. Mabilis kaming nakapag-park at agad pumasok sa loob para makakain at makarelax. Napansin ko, mula nang magsimula kaming kumain, ay tila hindi ako matitigan ni Mark. Siguro dahil ngayon ay kaharap namin ang aking asawa. Naisip ko rin na baka nagigilty siya sa ginawa namin. Nais ko sana siyang tanungin, pero kailangan ko munang makatsyempo sapagkat hindi pwedeng marinig ng aking asawa ang pag-uusapan namin. Hindi kami tumagal sa kainan. Matapos makakain, ay agad na nagyaya si Mark dahil ayaw nitong maabutan kami ng gabi sa daan. At dahil hindi rin ako makakuha ng tiyempo, ay naisip kong susubukan ko ulit siyang painitin. Binaybay namin ang sidewalk mula sa kainan papunta sa aming sasakyan. Sumaglit si Mark at ang kanyang ama sa pinakamalapit na 7-Eleven habang ako'y dumiretso na sa sasakyan. Pagkarating ko doon, ay nag-ayos-ayos ako para sa pinaplano ko. Pagdating nila, ay agad kaming nagkatingin ng tatlo. Eto na naman tayo. Ready ka na ba, iho? Alam niya naman na lagi akong handa. Mabilis na sagot ni Mark. Ayan nyo. Kung mangalay kayo, sabihin nyo lang para hihinto tayo sandali. Sa bagay, 2 oras pang biyahe natin. Palagay ko naman, mabilis ding lilipas yun. Diba, iho? Napangiti akong tumitig sa aking anak. Palagay ko nga rin po. At naupo na ulit si Mark sa kanyang pwesto. Inalalayan naman ako ng aking asawa at nang makaupo ako sa kandungan ng aking anak, ay tsaka niya sinira ang pinto at agad pumunta sa harapan. Okay na ba kayo dyan? Tanong niya sa amin. Tara na para hindi tayo gabihin. Nilingon ko si Mark. Komportable ka na ba dyan, iho? Sa tingin ko, okay na po. Sabihin mo lang kung nangangalay ka, ha? Yes, mami. Sagot nito habang papalabas na kami pabalik sa highway. Han, pabukas ng radyo. Na agad naman ginawa ng aking asawa. Oh, napaungol ako sa sakit at yumuko para abutin ang aking binti. Okay ka lang ba dyan, Han? Tanong nito mula sa harap. Okay lang naman ako, Han. Pinulikat lang yung binti ko. Mukhang pasado naman ang aking drama. Kaya habang hinahaplos ko ang aking binti, ay marahan ko naman iniindayog ang aking bugnit sa kandungan ni Mark. Ramdam kong nabubuhay na ang kahabaan ng aking anak habang kinikis-kis ko ang aking pangupo sa pagitan ng kanyang mga hita. Kailangan niyo po ba ang tulong ko, Mi? Tanong niya sa akin. Mukhang nahihiya at nagigilty nga siya sa ginawa namin. Kaya ko na to. Kailangan ko lang naman hilutin ng ilang minuto. Ayoko naman lumala pa ito. Bakit, iho? Hindi ka ba komportable? Okay lang po. Wala namang problema sa akin. Baka kasi nahihirapan na kayo. Sa tingin ko, iho, may magagawa ka para sa akin para hindi ako mahirapan ng husto. Tinuloy-tuloy ko lang ang pag-indayog sa ibabaw niya hanggang madama kong may malaking nakabukol. Napatitig si Mark sa aking hita at antis na lumalabas mula sa pagkakaangat ng aking duster. Dahil na rin sa pagpapainit na ginagawa ko, naramdaman kong kumikibot-kibot na ang nakabukol sa salawal ng aking anak na tila nais ko mawala sa pinagtataguan nito. Napansin kong naiilang pa rin si Mark dahil tila pinapalipad nito ang isipan at nagbabaka sakaling lalambot ang aking tinatrabaho. Natahimik bigla si Mark nang ipatong ko ang aking kamay sa kanyang tuhod at inangat ko ang aking katawan para makaayos ng upo. Pwede mo bang hilutin ang likod ko, iho?
Kanina pa kasi masakit eh. Dahil ata sa dami ng kinarga natin sa sasakyan. Mukhang hindi pwede mi, masyadong masikip dito. Sige naman iho. Nilingon ko siya sabay simangot sa kanya. Mark, pagbigyan mo ng mami mo, hilutin mo na siya. Mahinahon pero matigas na wika ng kanyang daddy. Ah, okay, kung yun ang inyong nais. Mark, tignan mo naman ang sakripisyong ginawa niya sa'yo. Kaya ngayon kailangan mo gawin ang sinasabi niya para maging komportable siya. Naiintindihan mo ba? Napangiti ako. Ngayon ko lang nakitang ganito ang aking asawa. Opo. Yan. Sige, gawin mo na ang inuutos ng mami mo. Okay po. Salamat, iho. Muli kong diniinan ang aking bugnit sa kanyang bukol. Ipinatong ni Mark ang kanyang mga palad sa ibabang bahagi ng likod ko at nagsimula ng hilutin ang bahaging iyon. Ilang minuto pa lang ay nilingon ko siya at sinabihang, parang wala lang, tulungan mo ko dito para mas umayos na. Dahil naging abala na ang aking asawa sa pagmamaneho at pakikinig sa radyo, kinuha ko ang kamay ni Mark at muli yung ipinatong sa aking mga hita. Natigilan si Mark. Hindi siya makakilos matapos kong ilipat ang kamay niya. Nasa pagitan ng aking mga hita ang kanyang mga kamay. At alam kong ramdam niya ang init na nagmumula sa nakatabing kong kalangitan. Sige na Mark, kailangan ko lang ang tulong mo dito. Mark! Paninitan ng kanyang ama. Gawin mo ng pinapagawa ng mami mo. Sigurado ka ba, Dad? Gawin mo na lahat para gumaan ang pakiramdam ng mami mo. Maliwanag ba? Opo. Naglakbay ang kamay ni Mark at sinimulan na niyang hilutin ang binti ko. Dahil natatakpan kami, itinaas ko pang aking duster hanggang labas na ang aking tiyan. Patuloy lang sa paghaplos si Mark. Dumausdos ang mga kamay ni Mark pataas sa aking tagiliran, papunta sa likod at pabalik muli sa aking tiyan. Hinagilap ko ang kanyang kamay at pinatong yon sa aking dibdib, sabay hapit sa telang tumatakip dito. Lumalabas ng kaunti ang aking mga puno at nilapat ko doon ang mga kamay ni Mark. Ilamanghang-mangha si Mark nang lingunin ko. Nang tanggalin ko ang pagkakahawak ko sa kamay, ay bigla niyang binawi ang mga kamay niya sa aking mga puno. Ramdam na ramdam ko ang katigasan ng bumubukol niyang sundalo. Alam ko na kahit nag-aalinlangan, bugli na siya sa ginagawa nito. Napasinghal ako nang mahanginan ang aking nagliliyab na pagkababae. Dapat pala, nagdala ako ng pampalit. Alam kong may sinasabi ang aking asawa, pero nagulat ako nang naglakbay ang kamay ni Mark sa pagitan ng aking hita. Marahang dumausdos ang kamay ni Mark sa aking namamasang lagusan. Kaya naman, napaungol ako sa bawat hagod na ginagawa niya. Ano yun, Han? Tanong ng asawa ko. Sabi ko, dapat nagdala ako ng extrang t-shirt. Basang-basa na kasi ako. Ako nga din, Han eh. Basa ka na rin, Han? Oo, Han. Basang-basa na ako. Hindi ka ba naaabala dyan, Mark? At basang-basa nang nakakandong sa'yo? Masyadong nakatutok ang atensyon ni Mark sa lagusan ko at muntik na siyang hindi makasagot. Ha? Hindi naman, Dad. Okay lang po ako. Sa totoo lang, sa sobrang init, nakakatulong yung pagkabasa ni Mami. Kung mas basa lang siya, mas okay sana. Kasabay ng pagkasabi nun, ay pinasok ni Mark ang kanyang daliri sa basang lagusan ko. Napaungol ako at napatong ko ang aking ulo sa balikat ng aking anak. Tumaas ang isang kamay ni Mark sa tiyan ko
hanggang sa nagtataasan kong bundok. Hinaplos niya ang aking puno habang pabalik-balik ang daliri niya sa aking lagusan. Hindi ako makapag-isip ng maayos habang lumulusong sa aking lagusan ang daliri ni Mark. Hanggang tumigil iyon sa aking tungkil. Pinisil-pisil niya iyon at kinurot-kurot. Hindi naman ako tumigil sa pagkembot sa ibabaw ng kandungan ni Mark. Ilang tela na lang ang pagitan ng aming mga kasalanan na tila sabik magtagpo. Hindi ko na rin nakayanan. Napakapit ako sa hita ng aking anak at nadama kong magpapabugana ako. Bubugana, mahina kong ungol. Ano yun, Han? Hindi kita marinig sa lakas ng radyo. Magpapabugana ako. Ano ulit? Eto na. Halos mapasigaw na ako. Sakto naman pinatay na ng aking asawa ang radyo. Nanginig ang buo kong katawan nang muling sayuri ng daliri ni Mark ang aking namumulang lagusan. Hindi siya tumigil habang pinipiga-piga ko ang kanyang daliri gamit ang aking lungga. Ano ulit yun, Han? Wala, Han. Ituloy mo na lang ang pagmamaneho. Binuksan ulit ng asawa ko ang radyo at sumasabay pa ito sa pagkanta. Iho, kailan kayang susunod? Bulong ko kay Mark at tuluyan na akong napasandal sa katawan ng aking anak. Siya nga pala, Iho, sinisigurado mo bang komportable ang mami mo dyan? Ewan ko dito kay mami, Dad. Komportable ka ba, Mi? Panunukso niya sa akin. Diyos ko. Bulong ko sa kanya. Wala akong mairereklamo, Iho. Magaling kang magtrabaho. Sigurado ako, Han, na may pagmamalaki mo itong anak mo sa pag-aalaga ng kanyang mami. Buti naman kung ganun. Pagbutihin mo pa, Iho. Gagawin ko lahat ng kinakailangan, Dad. Diba sumali ka ng prat namin, Iho? Sabay tapik sa isang bagay na may isang metrong haba at nababalot ng kumot. Pati pala yung isang sagwan namin, ikaw ang magbabalik. Ito ba, Iho, ang ginamit nyo doon sa finals? Mukhang mas mahaba ata yan kaysa doon sa dati mo. Tamang daddy mo, Iho. Mahaba nga ito. Nasa pagitan ng aking hita ang aking kamay at hinahaplos ang bukol ni Mark na natatakpan ng kanyang salawal. Parang ang hirap naman gamitin yan. Paano mo ba ginagamit ito? Madalas, nakatago lang yan. Kaya, una kong ginawa, tinanggal ko sa pagkakabalot. Inangat ko ng kaunti ang aking sarili at hinatak ko ang bewang. Mukhang nakala sa pagkakasiper ang kanyang salawal dahil mabilis kong naalis ang kanyang panloob. Bumagsak ang pangibabang damit ni Mark sa lapag at malayang nakaalpas ang kanyang matigas na sundalo na tayong-tayo na at parang ahas na nakahandang manuklaw. Saktong nasa pagitan iyon ng aking mga hita, malapit sa aking gitna. Lumiyad ng kaunti si Mark para mas madali kong maabot ang kanyang kahabaan. Patuloy naman siya sa paghagod sa aking namamasang lungga. Ilang beses pa lang niyang nagagamit. Pagdating ko dun, hahanap ako ng mapaggagamitan. Siyempre, nilalagyan ko yan ng langis para hindi agad mabulok yung kahoy. Inapuhap ko ang kanyang alaga at sinimulan ko na iyong laruin. Muling hinagilap ng aking asawa ang sagwan. Napakatigas nito, mukhang mas malaki doon sa dati. Mas matigas talaga yan, mas malaki. Tugon ni Mark habang hinihila ko ang sagwan malapit sa amin. Kunwari, sinisilip ko ito. Kailangan na atang pahiran ng langis itong matigas at mahabang sagwan. Wika ko habang hinahaplos ko ang kahabaan ng anak ko na pinapahiran ko ng likido galing sa aking lagusan.
Kapag gagamitin na namin ito, kailangan magkahiwalay maigi ang binti mo para balanse. Pinaghiwalay niya ang aking mga hita. Humanap ka ng tamang pwesto. Tinutok na niya ngayon ang kanyang kahabaan sa bungad ng aking naglalawang lagusan. At saka mo ihataw. Binaba ko ang aking katawan sa gabakal na kahabaan ni Mark. Napapasinghap ako habang unti-unti iyong pumapasok sa aking lagusan. At kapag nakahanap ka na, hataw lang ng hataw. Huwag ka nang magdalawang isip pa. Andyan na yan, kaya sagarin mo na. Ilang pulgada na rin ang nakapasok sa aking lungga. At nang maipasok na niyang buong-buo ang kanyang sundalo sa aking lagusan, ay huminto ako upang namnamin ang dinudulot na sensasyon ng malaking sagwan ng aking anak. Palagay ko, iilan lang ang kakayanin ng ganyang kalaking sagwan. Wika ng aking asawa na nakatutok pa rin sa kalsada. Tama ka, Dad. Hindi malaman ni Mark kung paano sasagutin ng ama na hindi nito nahalatang kinotsorba niya ako sa mga oras na iyon. Kaya espesyal ang mga tao na kakayanin ng ganyang kalaki. Sabi ulit ng asawa ko. Umindayog ako sa kandungan ng aking anak kasabay ng pagkembot ng aking bugnit. Pilit kong dinadama ang kabuuan ng sundalo ng aking anak. Kayang-kaya ko yan. Sagot ko na napakagat-labi. Okay, Han. Ikaw naman, Han. Kayang-kaya ko yan kahit buong araw pa kong hatawin. Yumuko ako ng kaunti para hindi makahalat ang aking asawa at kumapit ako sa binti ni Mark. At mabilis kong pinatalbog ang aking bewang sa kandungan nito. Kaya naman, taas-baba ang aking lagusan sa kahabaan ng aking anak. Ano sa tingin mo, anak? Palagay mo ba, kakayanin ni Mami ang ganyan? Kumapit si Mark sa aking hita at tinulungan niya akong magpabalik-balik sa kanyang iting na sandata habang pinipilit niyang sagutin ang aking tanong. Ano, iho? Ano sa tingin mo? Kakayanin ba ni Mami ang ganyan? Palagay ko po, kakayanin ni Mami yan. Alam kong palapit na ng palapit ang kasukdulan ni Mark. Tumigil ako sa aking ginagawa at sinimulan ko na muling umindayog. Pilit nilalim ang kanyang matabang sundalo sa aking naglalawang lagusan. Nilipat ni Mark ang kanyang mga kamay sa aking puno at muli niya iyang hinaplos. Isang mahinang ungol ang narinig ko mula sa kanya. Tanda na malapit na siyang magpabuga. Gusto ko man magpabuga na siya, ay hindi ko napigil ang sarili ko. Mark, lalabas na ba yung kaibigan mo sa TV bukas? Nilaliman ko ang bawat indayog ang kahabaan niya sa aking lagusan habang kinakausap ko siya. Ha? Halos wala siya sa tamang pag-iisip pero nagawa pa rin naman niyang sumagot. Opo, Mami, lalabas na po. Gusto mo bang sumabay sa akin? Sige, Mami, sasabay ako sa iyo. Baka sa mata niya ang pagmamakaawa. Sigurado ka bang hindi ka mahihiya na lalabas ka kasabay ng Mami mo? Siyempre, hindi po. Pilit siyang humahagilap ng masasabi sa akin. Lalabas ako kahit anong oras kung yun ang gusto mo, Mami. Uy, ano bang pinag-uusapan niyo dyan? Sinasabi lang ni Mark na gusto niya akong sabayan. Malapit na ba tayo, Han? Kunting tiis na lang, Han. Alam ko nangangalay na rin kayong dalawa dyan. O ayan, iho, malapit na tayo. Malapit na. Oo, Mi, malapit na talaga. Ayan na. Napaungol si Mark sa unang sumpit ng kanyang kasukdulan sa aking masikip na lagusan. Sa unang buga ng mainit niyang likido, ay agad pumuno sa akin. Dahilan,
upang maabot ko ang rurok ng kaluwalhatian. Ito na pala. Natahimik si Mark habang pinipigan naman ng aking lagusan ang kanyang bumubugang sundalo. Dama kong kumikibot ang aking lungga sa bawat pagsirit ng likido niya sa lagusan ko. Tuloy lang ako sa pag-indayog hanggang masahid ko ang bawat patak ng likido ng aking anak. Ayan na yung gate. Biglang hirit ni Mark. Ito pala yung pinupuntahan mo nung bakasyon. Ilang minuto pa bago natin marating yung tutuluyan ni Mark. Pero dito na nga yun. Matapos ang aming kasukdulan, agad kong sinuot ang aking duster. Aangat na sana si Mark para itaas ang kanyang pang-ibabang damit, pero pinigilan ko siya dahil gusto kong madama ang malambot niyang sundalo sa loob ng aking lagusan hanggang makarating na kami sa kanyang tutuluyan. Napakaganda ang araw ngayon. Kailan kaya natin ito pwedeng ulitin? Wika ng asawa ko habang nakatitig sa sagwan. Tama ka, Han. Napakaganda talaga ang araw na ito. Pwedeng-pwede kong ulitin ito ngayon. Ikaw iho. Sabay lingon ko rito. Sana araw-araw tayong ganito. Muli akong napasandal kay Mark. Hinaplos niyang isa kong puno at kinalikot naman ng isa niyang kamay ang aking tungkil. Dahilan para maabot ko uli ang ikapitong langit sa huling pagkakataon bago namin matanaw ang tutuluyan ni Mark. The end.